Lord, please, tama na oh. Kasi meron na tayong apat na weather disturbance dito sa likuran ko. Kung makikita nyo, si Typhoon Marce, and then si Typhoon Nika, and then meron pang dalawa na susunod pa. So, pre-Ophel and then pre-Pepito or Pepita. Kaya mag-ingat tayong lahat kasi kung inaakala mong tapos na kapag nakaalis na dito si Nika, nagkakamali ka kasi meron pang Ophel tsaka meron pang Pepito. Kaya kung titignan nyo, patungo sa Luzon ang kanilang forecast track. Kaya, ay nako, please Lord, tama na. Ayon naman sa weather forecasting ng Pag-asa, may kita niyo yung apat na mga bagyong to, no? So, grabe, November ngayon, pero bakit ngayon nagsidatingan itong mga typhoon na to or itong mga weather disturbance? Ano nangyari? Or anong meron? Currently, signal number 2 dito sa Lower Benguet pero yung taas ng Benguet Province ay signal number 3. And kung nakikita nyo, yung shades na red dito ay signal number 4, yung orange ay mga signal number 3, yellow signal number 2, and yung mga blue ay signal number 1. And eto naman ngayon, yung forecast track according sa Pag-asa, yung yung direction ng bagyo, no? So papalabas na siya from the landmass of Luzon Island and patungo na siya sa West Philippine Sea. Ito na yung Anli Bagyo, Anli Typhoon. Kasi nga naman no, kitang-kita nyo dito sa satellite imagery ng Japan Meteorological Agency yung apat na bagyo. Yung isa hindi masyadong kita pero ayan, nasa gilid na siya at sumisilip na. So aside from dito sa apat, meron ng mga nagdaan na bagyo, si Christine tapos si Leon, no? And then si Marce ito, and then si Christine, Marce, and then Nika, and then eto si Ophelia, and Pepito or Pepita. Ayan. So, kung makikita natin dito, yung typhoon na Nika na nananalasa ngayon dito sa Luzon. So, as you can see, medyo apektado yung kanyang circulation kasi nga nagkaroon ng interaction sa lupa. Pero kapag yung sentro nito ay makakatapak ulit sa water, so magre-regenerate ulit itong bagyong to. So, as you can see, currently nandito siya sa amin sa Luzon kaya maulan siya. Alam niyo ba na grabe ang epekto ni Typhoon Nika sa Region 2? Kasi nga nakita niyo ang daming mga structures na nasira kasi ang lakas ng bugso ng hangin tapos samahan pa ng malakas na buhos ng ulan. So, ito yung mga pictures na pina-flash ko. Yan yung mga nangyari sa Santiago ngayong araw na to. So, makikita niyo yung mga structures, yung mga nasira. So, it would be a challenge sa mga residents doon sa lugar na yan na i-rebuild, no? Tapos, ang isa pa sa mga risk tsaka hazard dyan ay sa mga low-lying areas ay flooding. So, yun yung mga tinitignan nila, mini-monitor. And dito naman sa amin sa higher areas, elevated areas such as mountainous na Cordillera ay landslides. So, as you can see over here, yan na yung mga medyo nag-erode na banda sa may bandang Mirador Hill sa Baguio City, and then meron ding mga nag-erode din na parts sa riprap doon sa Gibraltar sa Baguio City, and then syempre marami ring mga roads dito na hindi pa siguro na i-report na nag-erode. So yun yung mga challenges dito sa amin sa Cordillera, yung mga landslides. Ito naman yung situation dito sa amin. So, umuulan siya, pabugso-bugso yung hangin, pero malakas yung buhos ng ulan. And it is around 6 p.m. So, makikita nyo, medyo foggy siya, pero hindi masyado kita sa camera. And then, ngayon, medyo tumila ng konti yung ulan, pero mamaya babalik yung bugso ng hangin tsaka yung malakas ng ulan, no? Nagsimula ito kaninang umaga pa lang. So, hanggang hapon, medyo lumakas siya nung hapon na. So ngayon medyo tumitila ng konti, pabugso-bugso talaga siya. So mag-ingat po tayong lahat and syempre makinig lagi sa mga news updates. Kanina naman nagkaroon ng power outage dito sa amin, nag-brown out from 11 a.m. up to 3:30 p.m. So approximately 12, 1, 2, 3, 4.5 hours. Kaya naghanda na ako dito, chinarge ko na to para kapag magba-brown out bigla mamaya o kaya bukas, meron akong supply na pang-charge sa phone. And syempre, chinacharge ko rin itong mga phone namin para baka bigla kasing mag-brown out eh. Kasi usually kapag bumabagyo dito, talagang biglang nagwawalaan yung ilaw. So, kailangan talaga prepared kayo. And of course, ito naman, kinuha ko sa orange app.
Ayan. So, ito yung tinatawag nilang power saver or malaking power bank para ready tayo kahit na biglang magkaroon ng brownout sa atin anytime. One last look. So, ito yung itsura ng bagyo currently dito sa amin. So, 6 p.m. po yan So, by the time na napanood nyo siguro ito ng mga 7, 8, 9. So, medyo, syempre late na kasi may bagong mga updates. So, yan yung itsura ng bagyo na currently nananalasa or dumadaan dito sa Luzon. And mag-ingat po tayo lahat. So, don't forget to follow me na lang sa ating Instagram account, The Story of Anthony, and my YT, FB, TikTok, Twitter. So, thank you guys for watching. Have a nice day and always stay safe.